Miss, di ba flight attendant ka? Baka pwedeng matulungan mo naman ako. Kumuha lang nung parang trolley ba yon? Ang bigat lang kasi netong dala ko. Excuse me, ako? Inuutusan mo? Kumuha ng trolley para sa'yo? Maglalakad ako ng pagkahaba-haba ng para sa'yo, idadalhin ko dito? Ang kapal naman ng mukha mo. Hoy, hindi lang ako basta-bastang flight attendant dito. Ah, hala ko kasi dito ka nagtatrabaho, kaya nakisuyo sana ako. Ang bigat lang nito eh, oh. Oo, dito nga ako nagtatrabaho. Pero, in the future, or sooner, magiging akong in-flight supervisor. Kaya yung mga flight attendant dito, magiging ko na yung mga muchacha, utusan ko na lang yan. Kaya ako, sa itsura mo, huwag mo akong inuutusan. Dapat alam mo kung saan ka lulugar. Sa itsura mo yan, hindi ka nahihiya. Sasakay ka ng eroplano? Tignan mo nga yung buhok mo. Ano ba, may lahi ka bang aswang? Naubusan ka na ba ng langis, kaya pinili mo lang sumakay dito sa eroplano? Naku, kung ako sa'yo, hindi na ako tutuloy. Alam mo kung bakit? Pinapahiya mo lang yung sarili mo eh. Pagtatawanan ka ng maraming tao. Excuse me po. Excuse me po, Miss Eden. Naririnig ko po kasi yung panlalait nyo sa malayo pa lang eh. Ma'am, huwag niyo naman po sabihan ng masasakit na salita yung mga customer. Kasi ako, kaya ko naman po kayong tulungan, ma'am eh. Sige lang, Toy, napakabigat lang talaga. Ito, kukuha ko na lang din po kayo ng trolley doon, ma'am. Sige, salamat. Good! Narinig mo yung pandalait ko. Kasi ikaw yung susunod mong lalaitin. Bakit mo yan tinutulungan? Eh, malakas pa naman yan. Mukha lang dugyot. At ikaw naman, pakalamero ka, pakahiro ka? Sa tingin mo, dahil sa paggawa mo ng ganyan, pagiging good Samaritan, o pagiging kind, o anumang tawagin sa pagiging mabait mo sa isang tao, mapopromote ka? Hindi ako naniniwala. Alam mo kung bakit? Kaya janitor lang yung trabaho mo dito kasi wala kang pinag-aralan. Yun. Di ba? Hindi ka nakapagtapos, or siguro, hindi ka talaga nakatungtong ng grade 1 na lang. Kaya kung ako sa'yo, kaya mo siyang kumuha ng sarili niyang trolley. Ma'am, medyo may edad na rin kasi si ma'am, kaya ito, totoo nga, mabigat yung mga bag niya, kaya wala namang masamang tumulong. Sa bagay, kahit iba-iba ang itawag sa inyo, pumapayag kayo. Same-same lang din kayo ng dugo, di ba? Mga mahihirap, kaya kayo nagkakasundo ka agad. Same-same lang din kayo ng mga kinakain. Alam mo yun, nakakadiri kayong dalawa. Kaya pwede ba umalis kayo sa harap ko? Alis? Ma'am, tara po. Sige, Toy. Salamat, ha. Ma'am, dito na lang po yan. Tapos yung trolley isusunod ko na lang po kasi medyo mahaba yung lalakarin para makakarating dun eh. Oo. Sige, salamat ng marami. Sige po. Uy, ito pang almusal mo. Ma'am! Ano yan? Kunin mo yan. Ma'am, hindi po kami natanggap. Hindi, sige lang. Hindi yan bayad. Bigay ko sa'yo yan. Pang almusal mo. Sige na. Saktong-saktong gutom na rin po ako. Parents! Aba! Kaya pala wala ka doon. Hindi ka naglilinis kasi nandito ka. Alam mo ba, may natapon dong soft drinks, hinahanap yung janitor na naka-duty doon. Mabihira ka naman. Talagang tinulungan mo yan kesa gawin yung trabaho mo. Ma'am, lilinisin ko naman po. Kaso, kailangan ko po siyang tulungan kasi mabigat po talaga yung dala niya. Kukunan ko na lang po siya ng trolley tapos lilinisin ko na rin po agad. Alam mo, hindi ka talaga nakikinig sa akin eh. Sa bagay, effective today, wala ka nang lilinisin. Ma'am, Teka muna, miss. Alam mo, kahit hindi niya trabaho maghatid ng pasahero kung saan man, isang malaking tulong sa amin gaya namin mga senyor na tulungan niya. Trabaho niya din yun. Senior ka nga, pero wala akong pakialam. Bit-bit mo yan, dala mo yan, pues, ikaw yung magdala niyan kung saan ka papupunta, no? Huwag ka mag-uutos ng kung sino-sino. Hindi ka naman nagpapasahod dyan, di ba? Itong company na to ang nagpapasahod sa kanya. At ako, mas mataas ang posisyon ko sa kanya, kaya dapat niya ako sundin. Kaya, Ano ba to? Policy ba to ng airlines o ikaw lang ang may desisyon? policy ko. Bakit? May angal ka? Security? Ay, ma'am, ano pa? Bakit to? Anong nangyayari? Kalagarin mo nga to si Renz palabas. Kasi hindi na sumusunod sa akin eh. may natapong kasing soft drinks doon, hinatid ko kasi to si ma'am. Mabigat kasi yung dala niya. Pwede ko naman sanang linisin na lang yun eh. Ma'am, huwag niyo naman po akong tanggalin sa trabaho ko. Kailangan ko po ng trabaho para sa pamilya ko. Tulong lang siya sa akin eh. Oh, ma'am, wala namang problema sa pagtulong, ma'am. Isa pa, huwag niyo nang tanggalin si Renz. Renz, linisan mo na lang yan dun. Ako na bahala kay ma'am. Ganon, kampihan kayo. O sige, dahil dyan, pwede kitang ipatanggal kung hindi mo susundin yung sinabi ko, nakalagkarin mo yan kasi wala na siyang trabaho. Ano? Gusto mo mawalan ng trabaho? O kakalagkarin mo yung janitor na yan? Ma'am, huwag naman ganun. May pamilya po ako. Tatanggalin mo pa ako trabaho. O, ano dapat mong gawin? Renz, pasensya ka na. Kailangan ko tuloy tayo eh.
Sige, Yvette. Hindi mo na ako kailangan kalat ka rin. Ako na lang kusang pupunta sa opisina para magpalit. Aalis na ako kasi wala na akong trabaho. Oh. No. Ma'am, ito po. Wait, teka lang. Tinungkol ko nga sa trabaho si Renz kasi tinulungan yan. Tapos ikaw naman, akala ko ba ayaw mo mawalan ng trabaho? Bitawan mo yan. Bitawan mo yan. Umalis ka na. Alis. Congratulations, Miss Eden Herrera. Running ka for promotion. Pero, hindi sa akin yung manggagaling ng desisyon. Kay Miss Gina, sa may-ari ng airlines. Ah, okay po, ma'am. Antayin na natin siya. Ito na pala. Ay, Miss Gina, ito Good nga po pala yung morning. sinasabi ko sa'yo. Si Miss Eden? Yes, yung running for promotion. Kilala ko na siya. Oh, kilala mo? teka lang po. Parang, ikaw yung kahapon ah. Oo. Yung pulube? Yung pinalayas mo? Ako yun! Wait, anong pinalayas? Eden? Totoo ba yung sinasabi ni Miss Gina? Yes, totoong-totoo. Sobrang lait yung babaeng yan. Alam mo, nag-disguise ako. Dahil kalat na kalat ang pangalan na Eden Herrera na siyang ipopromote natin. So, nag-disguise ako para i-check ko yung ugali niya. Ma'am Arian, magpapaliwanag po ako. Kasi nga po, yung itsura niya kahapon, tulad ng sinabi niya, na pulubi siya, na pagkamalan kong pulubi, gawa ng napakapahit po ng itsura niya, yung postura niya, yung pananamit niya, yung mga bag na dala niya, pati yung buhok niya. Wait, Eden. Hindi yan ang mission vision ng company natin, di ba? Ano ang mission vision ng airline natin? Nakalimutan mo na. Kaso ma'am, kahit ikaw yung makakakita sa kanya, pandidirian mo. Hindi valid na reason yan, Eden. Pasensya na. Si Miss Gina mag-decide kung anong mangyayari sa'yo. Ma'am Gina, pasensya na po, hindi ko po talaga sinasadya. Iniingatan ko lang din po yung pangalan ng company to, ng airlines na to. Hindi mo iniingatan. Kaya ang tanong ko sa'yo kahapon, policy ba ng airlines yan? Magkaroon kayo ng discrimination? Aminin ko po, sinabi ko po na policy ko lang yun. Syempre po nga, ayoko pong madumihan yung imahe o yung reputasyon ng company na to, lalo-lalo na po sa'yo na ikaw pala yung may-ari. Sayang ka, running for promotion ka pa naman. Pero, hindi ko tatanggapin na yan ang mapopromote. May Yes, isa akong gusto na i-promote mo, no? Naiintindihan ko po. Sino po yun? Yung janitor na pinatanggal niya. Yung mismong nagmalasakit sa akin. Janitor. Si Renz! Renz! Ayun si Renz. Si Renz. Oh, Okay. maigi naman. Pinasundo kita sa guard na puntahan ka sa inyo. Pinaalis niya to kahapon eh. Ito Eden. yung gusto kong i-promote mo. Ito. Yes po. Eden, sino ka para magtanggal ng tao dito sa airlines? Kasi ma'am, nagawa ko yun dahil din kay Ma'am Gina eh. Tinulungan niya na may nag-aantay na po doon na alam mo yun, kalat, natapon po na soft drinks. Kahit na. Wala kang karapatan. Masyadong lumaki ang ulo mo yung pinupuri ka sa kagalingan mo sa trabaho. Sa trabaho, magaling ka. Pero yung character mo, walang-wala. Ma'am, Bagsak. sorry na po Ma'am Gina. Kung siya naman po ipapalit yun sa akin, ano pong pinag-aralan niya? Kaya nga po janitor lang siya, diba? At saka pinaghirapan ko po ito, matagal ko itong hinintay na promotion. Wala akong pakialam sa gusto mong sabihin. Miss Arian, paki-assist mo si Renz Layog sa admin task or pwedeng bigyan natin siya ng scholarship para maging sa cabin crew. Sige po, ma'am. Wala pong problema. Assist ko po si Mr. Renz Layo. Ikaw, Eden Herrera, Miss Eden Herrera, pwede ka nang umalis. Ma'am, wala na po bang second chance? Narinig mo, di ba? Umalis ka na. Bukod sa second chance na hinihiling mo, ipapa-blacklist kita. Tanda ko pa yung mga pinagsasabi mo sa akin. Go na. Miss Gina, Miss Arian, maraming salamat po Congratulations, Renz. Renz, ang pagtatrabaho, hindi lang puro gawa. Minsan, tama yung ginawa mo. Kailangan gamitin mo natin yung puso natin sa mga customers. Kasi yun yung key para umunlad. Yes. Ang galing-galing mo, Sir Renz Layog. Isipin mo, galing ka sa janitor, naging admin, tapos napunta ka sa cabin crew, ngayon supervisor ka na. Hindi ako nagkamali na pagpili sa'yo. Talagang, kung sa mabait ka, ang talino mo pa. Miss Gina, hindi ko naman po magagawa lahat ng to kung hindi dahil sa tulong nyo. Tsaka maraming salamat po sa pagtitiwala nyo. Tsaka lalo ko pa pong gagalingan. Ay, Ma'am Gina. Renz. Eden? Opo, ako to. Ano nangyari sa'yo? Ayun na nga. Simula nung tinanggal na ako sa trabaho, wala nang tumanggap sa akin. Sana talaga hindi ko ginawa yung pagiging masama ko, yung panghuhusga, panliliit. Higit sa lahat,
kung sa'yo, Ma'am Gina, na napahiya ka sa maraming tao sa loob ng airport pa na sarili mong company. Yun nga eh. Mabuti naman na na-realize mo yung mga pagkakamali mo na hindi sa lahat ng oras kung anong meron ka ngayon. Mayaman ka, hindi mo alam bukas makalawa ano nang mangyayari sa'yo. Kaya dapat lagi tayo mapagkumbaba. Hindi naman na-realize mo yung pagkakamali mo. Alam mo kasi yung pagiging mabuting tao, yan ang number one. Yung katalinuhan na pag-aaralan yan. Pero yung kabutihan ng pag-uugali, number one talaga yan na nagkulang sa'yo. Sorry po talaga. Yun lang naman yung sadya ko dito eh. Masyado lang po talaga akong naging entitled. Masyado akong ginamit yung posisyon ko. Laban dun sa mga katulad mo, Renz, dati, na janitor lang. Mabuti na nare-realize mo yung mga pagkakamali mo. Miss Gina, baka pwede nating bigyan ng second chance si Eden. Eh, Ma'am Gina, Renz, kung mabibigyan niyo po ako, talagang hindi ko na po sasayangin, magbabago. I mean, nagbago na po talaga ako. Hindi ko na po uulitin yung ano man yung nangyari dati. Tama-tama, dala ko tong uniform ng bagong janitress. Kung talagang gusto mo ng second chance, itry mong maging janitor muna. Nandiyan ka muna sa posisyon na yan. Pag ipinakita mo sa akin na nagbago ka na talaga, why not? Malay mo, one of this day, maitaas ko yung pwesto mo uli. Naku po, maraming salamat, Ma'am Gina. Hindi ko po talaga sasayangin tong pagkakataon na to. Sir Renz, salamat din po na pinakaisapan niyo si Ma'am Gina. Eh, kung gano'n naman pala, edi mabuti. Bukas mag-start ka na, di ba Miss Gina? Okay naman tayo doon? Ang sige po, ayusin ko na po yung sarili ko. Nakakaya naman kung ganito po yung itsura ko bukas, di ba? Miss Eden, inaasahan ko, natutupad ka sa pinag-usapan. Pangako po. Sige, may meeting pa kasi kami. Salamat din, Eden, ha? Sige po.